Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, mayroong gustong i-share sa inyo about dito sa SSS, kung paano tayo mag-update ng contact information sa ating SSS. So guys, pwede natin ito i-update via online, pero make sure na mayroon na tayong account sa my.sss. Kung wala pa kayong account guys, pwede nyo sundan yung ating tutorial kung paano tayo gumawa ng account sa my.sss para ma-update natin yung ating contact information via online. Nire-required na kasi ng SSS na via online na yung pag-update ng ating contact information. Kaya kapag nag-walk-in tayo sa branch ng SSS, sasabihin tayo na sa online mag-update ng ating information. So ituturo ko sa inyo guys step by step kung paano tayo mag-update ng ating contact information sa SSS. Lalong-lalo na dun sa mga wala pang idea para mabigyan ko kayo ng guide kung paano ba tayo mag-update via online. So kailangan natin login yung ating user ID at password dito sa official dashboard ng SSS. Para makapunta kayo dito sa member login, dyan sa browser mo, i-type mo member.sss.gov.ph. Then enter natin yung ating user ID and password. And so close lang natin to guys. Close. So ito yung official dashboard natin sa my.sss. Isa dyan sa tab, hanapin natin yung member info. So ito siya guys. Then update contact info. Update contact information. Ang pwede natin ma-update via online sa ating contact information, mailing address, foreign address, telephone number, mobile number, saka email address. So sabi dito, check appropriate boxes only if there are changes. So halimbawa kung gusto natin i-change yung ating mailing address, so i-check lang natin to guys yung checkbox. Then ilagay natin yung ipapalit natin na address dito sa mga text box na to. Then dito naman guys, so i-select natin dito guys kung Metro Manila or province. Kung halimbawa Metro Manila, so i-select natin yung city or municipality. Then barangay, then postal code. So kung province naman, click natin tong province. So check natin yan. Then i-select natin kung anong province tayo dito. Then i-select natin yung city and municipality. Then barangay, then postal code. So yun lang kailangan natin i-provide dito guys. Kung halimbawa naman ang papalitan natin is yung foreign address, kailangan lang natin enter dito guys yung address, city, zip code, and country. Kung saan tayo country. If the space field is not applicable, leave it blank. Kung telephone number naman yung i-update natin, so check natin to guys, yung telephone number. I-select natin dito kung ano yung telephone provider na ginagamit natin. Kung halimbawa PLDT, Globe Telecom, Bayan Telecommunications. Kung halimbawa naman mobile number yung i-update natin, so i-check lang natin to guys. Then i-enter natin dito yung ating mobile number na i-update. So mag-start 09. Then sa email address naman guys, so check lang natin yan. Then enter natin yung bago nating email na ipapalit natin dito. So check natin. Yan, example guys, palitan natin yung ating mobile number. Then enter natin yung ating new mobile number. Then click natin yung next. So sabi dito guys, i-check lang natin daw kung ano yung papalitan natin. So wag tayo mag-check basta-basta dito kasi hindi tayo makapag-proceed sa next step. Ang i-check lang natin kung ano yung contact information na papalitan natin. Click natin yung next. So sabi dito, please review the corrected data before submitting. So i-review natin guys kung tama yung mga information na nilagay natin. Kung sakali naman, ang tanong natin, kung halimbawa gusto natin i-update yung ating mobile number, saka email address, saka mailing address, so pwede natin siya pagsabay-sabayin. I-check lang natin yan, check lang natin din tong mailing address, then enter natin yung ipapalit natin na address. Dito naman sa email guys, enter natin yung ating new email address. So since sa atin ang i-update lang natin yung ating mobile number, so uncheck lang natin yun guys para mapag-proceed tayo sa next step. After natin makorek na tama naman yung mga information na nilagay natin dito, so i-click natin yung submit. Then, so sabi dito guys, transaction number, date and time of update. Please check the email notification and text message sent to your registered email address and mobile number. For the link confirmation, your request for updating of contact information, you need to confirm the request within 3 working days. Otherwise, the link will expire and you will need to repeat the process. So ito guys, kailangan natin i-confirm yung link na sisend ni SSS sa atin. Once na hindi natin ma-confirm within 3 working days, so ibig sabihin guys, makakancel yung ating request. So kailangan i-confirm natin within 3 working days para ma-approve yung ating request. So check natin yung ating email. So andito na yung email ni SSS, SSS Member Online Update. So click natin yan.
a request for updating of your contact information mobile number was submitted on October. So, nandito yung date, saka yung time kung kailan tayo nag-update. Then, mayroon pa tayo yung natanggap na isang email. So, ito yung kailangan natin i-click guys, yung confirmation. So, kung wala dito sa inbox natin, pwede nyo i-check sa spam folder. Kasi minsan guys, yung email ni SSS dumadiretso sa ating spam folder. This is to acknowledge receipt of your request for updating of mobile number. Please click here. Confirm your requested changes. You need to confirm your request within 3 working days. Otherwise, the link will expire and you will need to repeat the request process. So, kailangan natin i-click to guys, yung click here, yung naka-highlight, yung kulay blue. Ayan, yung here. So, since cellphone yung gamit natin, kailangan natin i-login ulit yung ating user ID saka password. And so, nakalagay na dito guys, this is to confirm the following changes in my contact information. And so, refresh lang natin to sa computer. And so, nakalagay na dito guys, you have pending transaction. Updating of contact information is not allowed. So, may mga nagtatanong sa ating mga previous video about dito sa pag-update ng ating contact information sa SSS. Bakit hindi sila makapag-update ulit ng bagong contact information once na nakapag-submit na sila ng pag-update ng contact information? So, hindi muna tayo makapag-request ng bagong update ng ating contact information once na mayroon tayong nakapending na transaction. So, gaya nito guys. So, mayroon tayong pending na transaction. So, kung halimbawa i-update natin to, hindi siya ma-update kasi naka-disable yung checkbox. So, antayin natin na ma-approve yung ating unang request para dun sa pag-update ng ating contact information bago tayo makapag-request ulit ng panibago. Ayun guys, ganoon lang yung pag-update ng ating contact information via online. Kung may mga katanungan kayo na hindi nyo nasundan sa ating tutorial, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin at mag-guide ko rin kayo. Sana nakatulong yung ating video tutorial. Kung bago lang kayo sa ating channel, paki-subscribe mo na rin guys. Isama mo na rin na i-click yung bell button para lagi kayong updated once na mayroon tayong na-upload na bagong video sa ating channel. At paki-follow na rin guys yung ating Facebook page, Johnny Lucas TV. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.